So, hello mga Inday, good afternoon sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video mga Inday is my day off actually. And wala namang kaganapan, so wala tayong may content. So, magme-make up na lang tayo kasi may nag-request na na-miss na nila yung make up ko. Kaya mga Inday, I'm not professional to make up, but this is yung mga natutunan ko lang sa social media because I am fan of Michelle Fox. Ayan, nung pandemic mga Inday, siya pinapanood ko kung paano maglalagay ng makeup. Kaya yan mga Inday, natuto ako ng very light makeup. It's because of her. So before that, mag-start na tayo mga Inday. Ang napapansin niya, yan tingnan yung buko. Nagkulay ako ng brown mga Inday, pero dito parang ano siya, dark pa din siya. Ayan, pero kung nainitan ako, yung pag nag-aarawan, brown naman siya lahat mga Inday. So I'm gonna show you ha. Yan, wait lang mga Inday. Yan, so yan mga Inday, pak. O, di ba? Brown naman siya mga Inday, o, di ba? Ayan, brown naman siya. Gusto ko lang ng brown mga Inday kasi nga, sobrang itim na yung buhok na, may puti-puti akong buhok mga Inday, pero kung iitim ko kasi, para na siyang wig. Ayan, kaya, bin-round ko. Kaya lang ang brown eye ko yung super lights talaga, yung parang ganyan lang. Parang kafe-kape lang ng mga Inday. So, ayan. So, let's proceed na tayo sa makeup mga Inday. But before that, mag-prep muna tayo ng ating face. Ayan. So, ang gamit ko pala is Drip It Point of View. Ayan. Nabili ko to sa mga Inday. May pagka-pricey din to. Pero maganda siya kasi nga, yung makeup mo hindi siya nagkikiki. Ayan. So may nag-comment doon na, Inday, maglagay ka ng mga yung product dito sa liig mo. Alam mo mga Inday, kahit nilagay ako ng, like for example, kahit tinted sunscreen or pag nilagyan ko liig, dito ko banda mga Inday, may allergy kasi ako mga Inday, yung parang kaagad siya makati tapos, sensitive na yung balat ko mga Day. Kasi siguro sa dami ko nang ginagamit na product, kasi tapos nagkaka-acne and pimple siya mga Inday dito. Ang pangit na nagnanana pa siya. Kaya hindi ako naglalagay ng mga product dito banda sa liig ko. Sa face lang. And another point of view, ang pangalan niya is Sweet It, mga Inday. Ito kasi yung sa YouTube, sa TikTok na nakikita ko na nilalagay nila and ang ganda ng lapat ng makeup. So, ang ganda ng nito. Patspatuin lang natin. And then, mag-proceed na tayo sa pag-makeup mga Inday. And, while putting makeup mga Inday, sagot lang tayo doon sa some random comments about sa akin mga Inday. So, hello mga Inday. Lang tayo, ready na tayo sa ating makeup. But before that, sagutin natin yung comment ni Leonor Smith. Ayan, sabi niya, kasi di ba last vlog ko mga Inday, kasi hindi pa ako nakapag-upload, yung last vlog natin, nag-post ako doon about sa magpapa-ultrasounds, nag-appointment ako, pinapunta man ako doon sa clinic ko, and then, chinek up muna ako, tinignan yung bukol, then nagpa-appointment ako ng ultrasounds ko mga Inday. And then, doon siya nag-comment na, sabi niya, God's create only Adam and Eve. Just the truth. Tell me if I was wrong. The world today is so arrogant. Sabi niya mga Inday. So nag-reply ako doon, amen. So ang gamit ko pala mga Inday is e.l.f. foundation. Ayan. Yan siya mga Inday. Ang gamit ko. So anyway, hi Miss Leonor Smith. For me kasi mga Inday, hindi niya siguro naranasan na nabubuli or na-discriminate before. Ayan. Ako kasi mga Inday, puno ako ng diskriminasyon nung bata pa ako.
tinatawag na kabayo, pangit, maitim, ganyan. Kasi as in sobrang pangit ko talaga ng mga Inday nung parang mga aswang. Ayan. Pero mahaba na yung buhok ko noon, nagpahaba ko ng buhok. Pero ang dami kong kuto. Charot. And then, super discriminate, sobrang hanggang sa umabot na sa point na umiiyak na ako mga Inday dahil sa discrimination sa akin. Ayan, nakikipag-away na ako kasi nga pambubuli sa akin. Diba? Yung iba nga, nagbibigti nga kasi nga nadi-discriminate dahil sa dahil sa mga tao na there's a lot of people that very cruel. Ayan. Discriminate nila yung tao na wala mang ginagawa sa kanila. Ganyan, pambubuli. So, siguro hindi mo na aranasan na nabubuli. Baka I think you are already beautiful. Ayan. Kaya hindi mo na kailangan ng enhancer. So, ako, mga Inday, nabully ako because of my look. Dahil sobrang pangit ko. Tinatawag akong tikbalang, kabayo, ganyan. Kung ano-ano lang itatawag sa akin, gayuma, ganyan. Nabubuli ako mga Inday. Kaya the reason, nag-push ako sa sarili ko na mag-transition para hindi na ako mabubuli. Yun. Ito yung lapat ng foundation mga Inday. Ang ganda. Plus yung pinrip kong yung skincare na ginagamit ko. Story time mga Inday noon. Nasa Mindanao pa ako noon ba? Ayan. Sa Mindanao. Let's say, hindi. Kasi hindi pa na ako nabuli sa Mindanao. What I mean. Pero isabihin ko na din, mga Inday. So, nung bata pa ako mga Inday, ay nagpupunta ako sa nagsisimba ako mga Inday, which ang religion yun is Good News. Yung Good News ang pangalan ng religion na yun mga Inday. Wait lang. So, gamit tayo ng blush on mga Inday. Ito muna ang blush on na to. Hindi ako mag-contour kasi payat na yung mukha natin. So, blush on na lang tayo mga Inday. Ayan. So, nagsisimba ako ng Good News. Para siyang born again mga Inday. Christian religion yun. Ayan. Tapos, hanggang sa, napagsimba ko ng mga Inday, parang nakitaan nila na parang malambot na ako. Parang papunta na akong bakla ba. Ayan. So, sabi nila na, alam mo, hindi tanggap ng Panginoon ang mga bakla, mapupunta sa impyerno, susunugin daw kami, ganun. So, yung parang ganun ba? So, parang na-discriminate na ako ng very light doon. So, nagtry ako nagbago mga Inday, nagtry ako maging lalaki. Yan, sinubukan ko maging lalaki. Nagtry ako ng, ng babae ba, yung naghalik. At grade 1 pa ako noon. Nalikan ko yung babae na kasayaw ko, kasi dancer ako. Dancer of the year ako always. Magaling ako sumayaw mga Inday, bata pa. Kasi nga, alam ko sarili ko na, bakla na talaga ako. Ayan. So, ngayon, nag-ano ako mga Inday, may babae akong hinalikan para lang talaga ko talaga sarili ko na lalaki ako. Pero, hindi ko kaya mga Inday, yung parang nagsinungaling lang ako sa sarili ko. So, mas more on makasalanan ako kung nagsinungaling ako sa sarili ko na kung ano talaga ang identity ko. Tapos, ayun mga Inday, ako na lang ang nag-left sa simbahan. So, kaya ko na magsimba kasi kung gano'n lang ang inisipin nila sa akin, more on makasalanan ako. So, kaya mga Inday, hindi na ako nagsimba-simba. Ayan, hindi ako nagsimba sa church namin. Nagsisimba lang ako pag may kainan. Ganun, nagkisimba ako sa ibang simbahan kung may kainan. Ayan, pero kahit wala akong religion mga Inday kasi I quit na sa religion talaga. Magkilay na tayo mga Inday. Quit ako. I believe in God pa din. Ayan, alam ko kasi kung wala si Lord sa ating puso, wala tayo ngayon mga Inday and wala tayong mga achievements ngayon. Ayan. So, ganun. Di na ako nagsimba-simba. Nag-focus na lang ako doon sa pag-aaral ko and focus, tapos, di na ako nag-aaral mga Inday. Nag-focus na lang ako doon sa mga gawaing bahay. Tapos, sinabi ko sa parents ko na gusto ko talagang bakla ako. And I'm glad my parents, both parents are, yung support sila mga Inday. Ikaw kung gusto mong ganyan, go, support kami sa iyo. Ayan, tapos, si mama ko mga Inday, very supportive siya sa akin. So, magkikilay na tayo mga Inday. Ang gamit kong pangkilay is Morphe. Ayan. So, yun ang nanay ko mga Inday, supportive siya sa akin. Siya pa yung nagbibihis sa akin ng dress at the age of 12 years old. 12 or 10. Ayan.
Ay, hindi, grade 2 pala ako noon. So, sa mga, andyan ako sa 8 years old. Mama ko supportado, pinadress niya ako mga, imagine ha, kalbo ako noon talaga, kalbo yung buko noon. Kasi gusto kong kalbo-kalbo yung, ano ko, gupit na ayoko ng ano. Pinadress ako yan ng dress, leopard dress, yung pinasaya ako ng Rosalinda, mga inday. And supports mama noon sa akin na alam niya na bakla na talaga ako. Kasi nung grade 1 ako mga inday, doon ako naghalik-halik ng babae kasi akala ko talaga maging lalaki pa ako. Pero ayaw kong sinungaling, magpagsinungaling sa sarili ko kung ano talaga ang pagkatao ko. Ayan. And then, ayun, support ang mga parents ko. And then, doon ako masaya kasi nga sinuportahan nila ang kabaklaan ko, mga inday. Pero, sabi ng nanay ko, papayagan kita maging bakla, pero wag kang madamot, wag kang maging masamang tao. And, especially, sa mga kapatid mo, kung meron ka, mag-share ka. Alagaan mo yung kapatid mo. Kung ikaw ang meron, wag mong pagdamutan ang kapatid mo. And, even sa ibang tao, kung nangailangan, tumulong ka kung kaya mo magtumulong. Sabi ng nanay ko, mga inday. Tapos alam niyo ba, mga inday, si mama ko sa amin, kinakatakutan kasi nga, agad-agad naghahawak ng tabak ba? Yung parang, naghahawak siya ng sundang, kung sa Bisaya ba? Sundang or sapang. Yan, naaway niya yung mga tao doon, mga inday, kaya kinatakutan siya. So my mom she is a Manobo tribe. Yan. Kung sa ano pa, parang Ita-Ita. Pero sa mama ko, she is Manobo tribe. Kaya matapang sila, mga inday. Wala siyang kinakatakutan. Kaya yan, support ang nanay ko. That's why I'm so very happy. Pero sa papa ko, parang hindi pa masyado. Kasi pinapalag kong pinapagupitan. Iyak ko, gusto ko na mahaba ang buhok. Iyak talaga ako, mga inday. Pag gupitan ako ni papa, napapagupit ako ng papa, umiyak ako, mga inday. May sabi mo, pabayaan mo na lang kasi hindi naman nag-aral na. Kahit pabayaan mo na. Kaya yung mga inday, pinabayaan ako nila mama and papa noon that time. Hinahayaan na mataas na yung buhok ko noon, mga inday. Pero dito ako nagpunta-punta ng mga simbahan. Starting nung sinabihan ako na ang mga bakla daw mapupunta sa impyerno. Yan. So, ako naman, naniniwala ako baka oo nga, totoo nga. So, di na ako nagsimba na lang. Ayan. Hindi ako simba kasi nga, nasaktan ako sa sabihin ng ganun. And in-accept ko na sarili ko na makasalanan ako. So, ang ginawa ko, kahit makasalanan ako, gagawa ako ng mabuti. Para kahit makasalanan na ako, at least may nagawa akong mabuti sa kapwa ko. So, yun lang mga ide yung story sa Mindanao noon. Sa bata pa ako. Noong nag 13 years old na, ay 15 years old na ako, mga inday, pumunta na ako sa Pampanga nga. So, sa Luzon na kwento na tayo. Mga inday, so marami ako na-meet sa Luzon. Ayan. Ang kabataan ko. Tapos, tinatawag kong unggoy. Kaya sobrang itim ko man, mga inday. Unggoy, kabayo, ganun. Kasi sobrang itim ko. Tapos pinagtawan. So, ganun to pala yung mga tao. Nag-discriminate. Yung parang nambubuli pala. Kasi nga, sa itsura ko nga ang mga inday. Alam mo naman. Sa Bisaya. Tapos sabihin ka, Bisaya, ganun. Pagtawanan yung language ng Bisaya. Tapos sa itsura ko din, mga inday. Sa sobrang pangit ko talaga, mga inday. Tapos yung ngipin ko, gano'n ang ngipin ko noon, mga inday. Na konti lang, yung ngipin ko, mga inday, buti nga ngayon, parang urong ng konti. Dati gano'n talaga, yung lumabas talaga yung ko, kasi nga, ba naman palaging saging kamuti kinakain. Mais. Kaya pagka gano'n mo, lumalaki na. Tapos, ayun, nagpabris kasi ako, mga inday, ng 1 year. Tinanggal ko, kasi di ko carry. Ay umurong ng konti. Sana tinuloy ko na lang para talaga na urong talaga ng tuluyan. So pagdating ko sa Pampanga, mga inday, yan, bully na naman ako. Yan, nabully na naman ako pero ini-ignore ko. Gusto ko ba makipag-friends? Pero umiiwas ako makipag-friends, mga inday. Kasi nga, palagi akong nabubully or palagi akong pinagtatawanan. Lalo na sa language kong Bisaya. Ganon. So, kahit sabihin natin joke lang yun, pero minsan may pagkahalong sakit din yun, mga inday. Kasi nga, tapos isama pa yung itsura ko, ganyan, kasi sobrang pangit ko noon. Pero kayo maganda ng konti. And then, after nun, mga inday, so, hindi ko carry yan, ganyan. Nagtrabaho ako, baka punta ko ng Maynila, baka paputi ako, sabi kong ganyan, o gaganda yung itsura ko, mga inday. So, totoo nga, mga inday. Ayan. Punta ko ng Maynila.
sa second parents namin, pamangkin ng second parents namin mga Inday. Doon ako nagtrabaho, 1,500 ang buwan ko. 50 pesos everyday. Binibigay niya sa akin 50 pesos everyday. Ayan, para hindi ba siya maano. Tapos, nag-alaga ko ng 2 bata. All around ako mga Inday. Sa apartment. Tapos, ang hirap pa mga Inday. Bakit? Kasi nga, 20 steps. Iakit na pa yung tubig doon. Ng 2 timba. Di ka na ako mamatay doon mga Inday. Mati ako mahulog. Sobrang taas. Iakit mo yung tubig. Pero alam niyo mga Inday, nagtira ako sa Tondo, Manila nung nagkatulong ako at the age of 16 ata ako noon. Nakalimutan ko. 16. Yeah, 16 mga Inday. At age of 16. Gumanda ako doon mga Inday ng konti. Nag-lighten yung skin ko. Ayun, nag-start na ako ng mga Inday. Nag-start na ako inom-inom ng pills. Yung kulay pink. Micro pills. Nag-start na ako doon mga Inday. Pero hindi siya sa akin effective. Kasi nga nagkaka-pimples ako. Yan. Tapos, nagputi-puti naman ako mga Inday. Gamit ko noon. Kasi yung boss ko mga Inday, mahilig siya sa order ng Avon. Avon or Avon. Yun pa noon mga Inday. Tapos yan ko yung lotion mga lotion nila doon mga Inday. Nag-order ako. Tapos, 199 pesos ata yun. Pero sobrang mahal naman. Hindi ko na afford ba. Sobrang mahal. Pero talaga bumili ako mga Inday para talaga light na yan. So far, gumanda naman ako ng very light. And then, minsan napupuri din ako. Pag uwi ako sa Mapanga, napupuri din ako ng mga friends ko na sabi na, ay, gumanda ka ng konti. Ganyan. Tapos nagpahaba na ako ng buhok noon mga Inday. Tapos yun, decide ako na umalis na doon sa boss ko kasi 4 years ako nagtrabaho doon mga Inday. Parang hindi na ako pinasweldohan. Nag-quit ako kasi nga, hindi na ako pinasweldohan kasi nga nagloko yung asawa. So parang wala na silang pagpasweldo ba sa akin. Alam naman mag-stay ako doon na walang sweldo. So of course, umalis doon. Bumalik ako sa second parents namin ulit. Tinda ako ulit mga Inday. Naglalako ako ng mga ulam. So morning, alas 4 mga Inday, maglako ako ng almusal kasi nga may mga estudyante. So ilalako ko yung mga Inday, take note ha mga Inday, sobrang bigat ng basket, wala akong bike. Ilako ko yan, bitbitin ko lang yung bike, sobrang bigat. Tapos, after nun, after ko maglako ng morning mga Inday, pagkapatak ng alas 7, maglako na naman ulit para sa almusal. Like piritong galunggong, ganyan, ampalaya, pakbit, ganyan. So, kailangan ka magtrabaho doon sa second parents mga Inday kasi nga, libre ka na doon. Sila yung para nag-ampon sa amin kasi nga namatay yung parents namin mga Inday. Alam mo, sobrang sakit mga Inday. Namatay yung parents namin sa Mindanao na hindi ko nakita. Kasi walang pamasahe pa uwi. So, iyak na lang ako mga Inday. 3,000 pesos lang yung mga Inday pamasahe pero hindi ko pa afford nun. Tapos nagmakaawa ako sa second parents ko na kasama ako pero hindi talaga ako nabigyan ng pamasahe kasi nga yung kapatid kong 3 umuwi mga Inday. Ang dami ng gastos nun eh. Kaya sabi tsaka wala magbantay ng mga pamangkin ko. Wala mag-asikaso. Kaya sila na lang umuwi, ako hindi ako umuwi. Tapos iyak noon mga Inday kasi nga si mama lang yung kaklose ko. Sobrang kaklose ko kay mama tapos nawala. Ayan. Sabi ko sana di na ako pumunta dito sa Manila. Sabi ko sa Manila, sa Pampanga, ganun. Sa Luzon kasi very cruel yung mga tao dito, nambubuli, ganyan. Ayan. So, gamit ko mga Inday NYX na para siyang Take It ang pangalan niya. Ayan. Hindi sana mamatay si mama, sabi ko, kasi nga, baka maasikaso ko pa, ganun. Pagod siguro sa trabaho yun. Alam si mama ko mga Inday, kasi siya yung, sobrang lasinggera ba? Lambanog ang tirada niya mga Day. Na diabetes at saka hepatitis mga Inday dahil sa kakainom ng alak mga Inday. Maga pa lang umiinom na. Ayan. So, ayun. Pagka mga Inday nun, pagka lumaki na ako na naman, so, may mga friends na ako, sumasama-sama na ako sa kanila mga Inday hanggang sa na-realize ko na, ba't parang pinagtatawanan ako nila ba yung ako ang sentro ng, like pag inuman may mga lalaki, ganyan. Siyempre bakla mga Inday, yung,
ako ang sentro ng kakatawanan. Yung gawin akong puppet, ganyan. Bisaya, ganyan. Pag magsalita ako mga inuulit-ulit nila kasi Bisaya. Tapos, ganyan itsura mo, bakit ganyan, ano mo, sabihin. Yung may mga lalaki, mga inday, ganon. Tapos nakahiya. Tapos ang ginawa ko mga inday, nagbike ako, umuwi ako. Sa kahiyan kasi nga, wala akong binubuli. Ganyan. Yung mga friend ko, parang akala ko kasi friend ko sila ba mga inday, pero hindi pala kasi nga, ginagawa lang akong puppet or katatawanan mga inday. Ayan. Yes, grabe talaga ang pagbubuli sa akin mga inday noon. Dahil sa tsura ko. Ayan. Kasi nga, pangit na ako. Ayan. Unggoy. Tawag sa akin, unggoy. Tikbalang kabayo, mga ganyan. Jego, ganyan. So, ang gamit ko palang mga inday, contour, liquid contour to. She's glam. So, maglagay ako ng ganyan. So, ayun mga inday, ganyan itong look natin. So, maglagay tayo ng loose powder. Let's proceed na tayo sa loose powder. Morphine na loose powder ang gamit ko mga inday. So, anyway ko tinatanong nyo ano ang meron. Wala may content. And then after that mga inday, sabi ko ano ba to? Ba't para ako nabubuli? Tapos nagpilis-pilis ako mga inday. Wala talaga, hindi ako gaganda. Tapos ang dami kong pimples mga inday. Pangit ko talaga mga inday. Sikupat parang sana all, sabi ko ganyan. Sana yung iba, maganyan yung mga mukha, makinis, mga bakla, magaganda, ganyan. Ayan. Tapos makita ko yung mga bakla sa Pampanga mga inday, yung may mga daddy. Sabi ko sana all, sabi ko ganyan, sana someday ako din magkakaganyan. Sana ganito kaganda kasi pinupuri sila mga inday. Yung mga friends ng kapatid ko mga inday, trans din siya. Pinupuri kasi pumunta kayo sa kapatid ko, pumunta yung mga friends niya, tapos ang gaganda nila, mga laki ng dede. Tapos pinupuri sila, ang gaganda daw, ganyan, yung mga pinagtitinginan ng mga lalaki, ganun ba. Sabi ko, kailangan ako magkaganito, sabi ko ganyan. Wala na akong pag-asa kasi nga, ang pangit-pangit ko talaga mga inday. Tapos ayun mga inday, nakilala ko si William noon at 2017. Ayan. So 24 pala ako mga inday noon, nakilala ko si William. Pero yung buhay ko noon mga inday, starting 15 years old ako hanggang 24 years old ako. Mga puno ako ng pambubuli, ganyan, kakatawanan, ganyan. Parang ako nabubuli, tapos minsan may nagsasabi pa sa akin. Kasi minsan mga inday, nagpapapansin ba ako, sumasaya-saya ako sa daan, sabi ganyan, sinabihan pa ako, ganyan talaga ang non-educated, sabi sa akin. Which is, meaning ko naman, no, hindi ako nag-aaral kasi nga, grade 6 lang natapos natin, tapos ko mga inday, and, ganyan talaga uneducated, parang nakakahiya pa, ganun. So, sabi ko, kakahiyan mga nangyari sa buhay ko, mga day. Ito yung gamitin natin, Revolution, yung make-up palette. So, binigay ito ng anak ni William sa akin, mga inday. Ayan. So, ang gamitin ko dito is itong brown na to mga, hindi pala, ito na lang gamitin ko. So, mga 24 ako, nakilala ko ni William. Ano ba yan ito? So, gamit tayo dito darker na to. And, nung nakilala ko sa William ang inday, chat kami, tapos tinanong niya, sabi ko ganyan sa kanya, hindi ako totoong babae. Tapos sabi niya, okay lang sa akin. Mga inday. Alam mo ko sana in love si William sa akin, mga sa buhok ko. Kasi yun lang siguro maganda sa buhok ko. Ayan. And then, nang in love si William sa akin mga inday, tinanong niya ako na, gusto ko ba mapa-enhance sa sarili mo? Kasi mga inday, anong gawin kong pills, anong gawin ko sa sarili ko, hindi ako gaganda talaga. As in, parang laki ng braso ko. Alam mo mga inday, kasi imagine, tag 10 kilos, not only 10 kilos, pati 15 kilos or 10 kilos each of baskets. So, let's say 30 kilos lahat ng bit, ginaganyan ko lang basket, ilalako ko ganyan, lakad-lakad ako sa daan, ang layo ng nilalakad ko, mga nililibot ko yung buong Minalin, San Pedro at saka Santa Rita na part sa amin, doon ko kasi nilako ko yung ulam, ganun. So, natural, lalaki talaga yung lalaki talaga yung braso mo. Yun mga inday, kaya sabi ko kahit anong gawin ko pagpaganda, hindi ako gaganda. Yun, sabi ko, kaya puno ako ng bully mga inday. So, hanggang sa namit ko si William, pinakilala sa akin. Tapos sabi ko, William, na paggawan ako ng maliit na bahay para ayoko doon kasi nakatira kami sa asawa ng kapitan, yung parang second parents na ba namin mga inday. And sabi ko, gusto ko yung pasulok ba, may bakanting lote.
Yun, patayo na kami ng bahay doon mga inday. Pero ngayon, pinapaalis na kami. Kasi of course, hindi naman sa amin lupa. Pinapaalis na kami. Pinatayo na ako ni William ng maliit na bahay lang. Magkasya lang ako. Ayan. Tapos ate ko na ngayon nakatira mga inday. Pero pinapaalis na din sila kasi nga, hindi nga sa amin lupa. Tapos yun mga inday, sabi ni William na, ano bang gusto mong mabago sa sarili mo? Sabi ko ganyan, gusto ko magka-daddy. sabi ko gusto ko magka-daddy. But before that, bago ko magka-daddy, gusto ko muna magpa-Barbie arms. Barbie arms mga inday, yung botox ba, ganon. So, ginawa ko mga inday. Sige, sabi niya ganyan, magpa-daddy ka muna. Pa-schedule ako ng mga inday, nagin ako ng daddy. Alam mo nga, gusto ko sana medyo malaki-laki ba, kaso hindi ma-fit sa laki kasi nga, sobrang payat ko mga inday, kalansay talaga ako that time. And starting nung nadidian ako mga inday, doon ko na feeling na parang ganda-ganda ko na. Pero hindi daw gandahan mga inday kasi pangit pa ng ilong ko noon. Ang ilong ko mataas yung bridge pero buhagag dito mga inday. Yung ilong ko noon. And then, pwede kong ganda ko mga inday kasi nga may nag-chat na sa akin. Yung mga may nag-chat mga try sa ko, hindi may ano ko asawa. May boyfriend na ako. Yung pinapansin na ako ba mga inday. Yung parang may humahang na naggandahan na sa akin. Ganyan. And then, ang gamit ito. And sabi ko, ba't parang hindi pa enough? Yan sabi ko mga inday. Kasi laki ng braso ko. So ayun, starting ako ng mga inday, nagpapa-botox na ako. 100 units, 200 units. So, overall, sa pag ano namin ng inday, naka 3 sessions lang ako sa botox. Kaya medyo konti-konti maliit na yung braso natin. And, may nahiyakan akong hormones. Yun ang ginagamit kong hormones, mga inday. Which is, hindi prescription ng endocrinologist. So, kailangan dapat mga inday talaga may prescription ng endocrinologist para alam mo kung anong ititik mo. Ganon. Kasi hilo-hilo na ako mga inday, hindi ko na ma-religue yung sinasabi ko, yung nabibingin na ba ako. So, yun yung oras natin mga day. And then, haling gumanda na ako mga inday and di na ako lumalabas. Tapos, alam niyo ba mga inday, may share ko lang no, nung wala pa akong transition talaga, diba, binubuli ako. Buti nila mga inday, hindi ako na-influence ng mga friends ko. Kasi kung na-influence ako mga inday, kulungan ang bagsak ko. Alam mo ba yung mga nang bubuli sa akin mga inday, iba, nangamatay na, tapos, mabata pala namatay, tapos ang iba sa kulungan mga inday kasi nga, ano sila, sa drugs. So, lagay ko ng glitters mga inday. Ayan yung look natin. Kaya sabi ko talaga sa sarili ko mga inday, ang kaibigan is dapat hanggang sa kaibigan lang, hindi wag kang mag-obsess sa kaibigan mo and wag mong pinapakinggan lahat ng mga sinasabi mo kasi nga mga inday, ibang kaibigan, they're traitor. Ayan yung tawag dito, yung pag sinungalingan, lulukohin ka lang, and then bad influence. Buti na lang, I'm very thankful kasi nga di ako na-influencehan mga inday sa drugs. Imagine, sabi niya, try mo to. Ay, never akong tinry mga inday. No. Alak, sigarilyo. Oh, ew. Wala akong tinry na dyan mga inday. Ayoko ng lasa. Ayoko ng bibisyo. So, hanggang ngayon mga inday, nadala ko naman sa sarili ko na hindi ako nag-bibisyo mga inday. Wala akong bisyo sa awa ng Diyos. So, mga inday, tapos na tayo nakapag-eyeshadow and everything. And proceed na tayo sa ating eye check. Eye check na tayo mga inday. And ayun nga mga day, hindi ako nila na-influence. Pero yung kapatid ko mga inday na bakla na katulad ko din, yung namayapa akong kapatid, yung talaga na-influence talaga ng barkada mga inday. Alam mo ba, sobrang bait nun. Tapos kung may pagkain siya, wala kami kinakain mga inday kasi nga, hirap nga kami sa Pampanga. Yung kakainin lang niya, ibigay nila sa amin. Pero starting noon, influence siya mga inday, nagbago lahat. Ayan, nag-ano siya mga inday, yung lulong siya sa drugs. Dahil sa friends niya, try mo to, ganun. May sakit kasing epilepsy yun mga inday. Kaya yung kapatid ko, labas pasok siya sa kulungan mga inday. 3 times siya nakulong. Ayan. Puti na lang talaga ako mga inday, talaga ako na-influensahan.
Wait lang, maglagay ako ng ano mga inday. Ito. Check eye. So, ang gamit ko is Color Me. Ayan, halagayin na mga inday. Dito muna sa kabila. So, nakalagay na ako. And proceed na tayo sa false eyelashes. So, yung mga inday na influence yung kapatid ko, nalabas-pasok sa kulungan. Kaya I'm very thankful na hindi ako talaga sumasama-sama always sa ano ko, sa mga friends, mga inday. Nag-focus ako sa buhay ko ba, na paano ko iangat yung buhay ko, paano ko maging maayos yung buhay ko, na maangat ko din yung pamilya ko, mga inday. Kasi kung pareho na lang kami ganito, nga patay kami sa gutom. Ganon ang ano ko, mga inday. Kaya namit ko si William, mga inday, and bago lahat yung buhay ko. Ayan, masaya ako kasi nga naging ano ako, mga inday, naging yung supportado na ako ni William noon. Kaya natutulungan ko yung ano mga kapatid ko. So ang ano doon, mga inday, ang point ko doon sa story ko is tawag dito is pambubuli sa akin. Kaya ang rason, nagparitoke and nag-ayos ako sa sarili ko kasi nga siguro kung di ako palagi akong nabubuli, mga inday. Alam niyo ba, ang iba, mga inday, is di ba nag-suicide dahil sa pambubuli, ganon, dahil sobrang sa kalungkutan. Kaya ako, mga inday, ganyan ang ginawa ko, nag-transition ako para hindi na ako mabubuli. Ayan, so hindi mo wag mong gamitin ang about Eve and Adan and Eve na ginawa lang ng Diyos. Ayan, para lang maano, kasi nga baka ikaw hindi mo naranasan ang mabuli or mapahiya sa madaming tao. Ako always talaga. Kaya ang rason, gusto kong inan sa sarili ko, okay, para naman hindi na ako mabubuli. And yun, mga inday, so far hindi naman ako nabubuli na. Ayan. Kasi nga ano na ako, yung tumitindig na ako. Yung gano'n na ba, ang ano ko, hindi na ako nahihiya, gano'n. Alam mo dati, mga inday, pag may mga like birthday party sa bahay, noon sa Pampanga, nagtatago ako kasi daming tao, naghihiya ako. So, kung magtingin ng tao ng diretsyo, nahiya ako sa sarili kasi nga, mukha ko puro butlig-butlig ng pimples, ang lalaki, ng pangit-pangit ko talaga, mga inday. Itim, imagine niyo yung itim, ganun yung ngipin, parang si Kakay Bautista. Tapos, pimples, ganun. Kaya ang rason, nag-transition talaga ako. No, I don't like. It's fiash. What does that smell like to you? What? What's it smell like? I don't know, love. You filming right now? Yes, I'm filming. Oh, well, you don't want to say this. Ooh. Kaya ayun, mga inday, kung may gagawin man ako sa sarili ko, masaya na lang dapat kayo, or wag nyo nang isali dito ang about sa mga verses about God, kasi nga, this is me. Kasipin ko sarili ko, makasalanan ako, mga inday. Lahat naman tayo makasalanan, no? You're talking about God? Yeah. Someone's comment there that only Adam and Eve God created. At first. Yeah. They used Adam's rib to know create that. Eve because he got bored. I know that. But he needed to. What's the connect of me? They say that I don't know. You need to accept what God's give you because I doing a hormones, surgeries. Well, I need to, so just that makes so no one can. You mean they're against you doing that? Yeah, they're against that. Just you need to accept what God's give you, like that.
She said, If you accept what God gives you, then you would never shave. You would never cut your hair. You would never shave your legs because they didn't have razors when He invented you. So why would you change that? hmm. Plus, He gave Adam Eve because he was bored. So there you go. So that's what they say, love. So I don't know. It's okay. Nagdagan ko pa yung ano natin mga inday. Check eye. You gotta remember other things. God gave you free will to be able to make decisions of your own. As long as you're not affecting somebody else, then you're not doing anything wrong. I hurts when they're talking about God against me. I hurt. Well, don't be hurt. They're not trying to be cruel to you. They're just giving you a... And all what I have right now, who can give this then? If this is all blessings from God. No, Why no? we're here because of God. But if somebody gives you something, it's not a blessing of God. It's a blessing of the person who gave it to you. No, I believe in God. I think all the grasya that I have is from the God. Ang kulin yung mga hindi siya naniniwala ng Panginoon. Pero ako, ini-insist ko siya na maniwala. Mayroong Panginoon. Baka hindi ako na-influence sa kanya. Ayoko makipag-influence sa mga ganyang vagals. Are you live right now? I filming myself. Uh-huh. I just vlogging. Oh. Kahit husband ko siya mga hindi siya na maniwala. Ako may iba ko paniwala. Ayoko magpa-influence. Ganyan. So far, ang malaking ano ko mga inday, hindi ako na-influence ng mga barkada ko. Kaya hindi ako nalulong sa mga bisyo-bisyo kasi nga hindi ko ginawa and ayoko. Ganun lang. So, ang ginawa ko mga inday is naging mabuting tao na lang. I'm not saying that perfect ako na pagkatao, but I admit myself na mabuti akong kapatid, I don't like. Mabuti akong kapatid and mabuti akong tao, mga inday. So, labag lang tayo nito. So, yun ang rason mga inday. In short, sa lahat ng mga sinasabi ko, nagpa-enhance ako because I've been bullied a lot. Tawagin kang aswang, kabayo, mga ganong words. Tikbalang, ganyan. So, ayan mga inday. So, maglagay natin ng false eyelashes. So, ayun mga hindi ang rason. Kaya nag-transition ako. And I'm happy naman kung ano meron ako mga inday. Kasi nga, it's because of this, what I have right now, I'm confident. Ayan. Parang taas na una ko na. Okay, parang feeling ko maganda na ba ako. Parang minsan may umahanga din sa akin. Ganon. Ayan. Yung uuwi ka galing probinsya. Wow, ang ganda-ganda mo. Babae ka na. Ganyan. Yan yung masarap ng feeling ng ganon mga inday. Ayan. So, I did this because I just want to boost my confidence. Not ginawa ko to kasi arrogante ako or mayabang ako. I never been mayabang mga inday. I am not mayabang. Ayan. Kung sa mga nakilala dito mga inday, tumutulong din ako ng mga taong wala din ha. Hindi ko na pinopost mga inday pero some of them messaging me. Nangailangan ng tulong, nagpanga sa ospital, ganyan. Mga abulay sa patay, ganyan. Nagtutulong ako mga day. Hold on.
Yan, tumutulong ako mga inday sa mga sa mga nangangailangan ng tulong. Kung may ipang tulong ako mga inday. Nagka-pandemic, nagpapa-relief goods din ako. Tumutulong ako sa mga schools kung saan ako nag-school dati. Ganyan. Lahat ng auntie ko, binibigyan ko sakong bigas. Ganyan. Yan. Wala akong inano sa kanila mga inday. Wala akong, kahit noon parang malayo din kami. Yung mga auntie ko mga inday minsan kasi parang hindi rin tumutulong sa amin kasi sobrang hirap namin sa Mindanao. Sila yung may parang medyo kaya-kaya mga inday. Hindi sila halos nagtutulong sa amin. Pero ako na meron ngayon, tinutulungan ko sila mga inday. Binibigyan ko sila ng pera, bigas, ayan, kung ano ang, kasi may kung pinsan ako mga inday, palagi siya nag-harvest ba ng palay. Ayan, harvest ng mga prutas. Binibili ko sa kanya, bigyan mo lahat sa mga auntie natin, uncles. Ayan, binabayaran ko siya. Ayan, para mapasamaya ko din yung mga relatives ko, mga inday. Ayan, so pasalamat ako kay mama ko. Kahit yung mama ko sinasabihan nilang masamang ugali kasi natatakot sila kay mama ko mga inday kasi nga palay, tapos nag-ano pa siya, talagang yung tinatabak niya ba yung mga tao, yung mga sundang, yun na, tinatakot niya. Pero ang ng mama ko, ang tawag nito, ang payo niya sa akin, nadala ko. Hindi ko makalimutan. Yung mama ko, magdalawang magkapatid lang sila mga inday. Yun na yun. Thank you sa nanay ko na pinayuhan ako bago siya namatay. Pinayuhan ako ng mabuti at naging mabuting tao ako. Love your sisters. Mga inday, gamit tayo ng Charlotte Tilbury para sa ating face powder ito. Yan lang, tap. Sino na kami mag-up-makeup ako? Sige. Tapos alam niyo mga inday, kung isaliwalat ko talaga ang buong buhay ko sa MMK, magpakailanman, talagang, hindi ko sabihin nakakaawa, pero feeling ko maraming iiyak kung ko ang buhay ko ba. Isaliwalat ko sa isang movie. Yan, maraming iiyak mga inday. Kasi imagine mo, bakla ako, tapos kapunta ako dito sa Amerika na walang pinag-aralan, grade 6 lang kasi nga hindi afford ng nanay or hindi ko afford sarili ko, paaralin ng sarili ko. Ayan. Hindi sa nagmamayabang mga inday, higher grades din ako Tapos honor ako always sa grade school ako. Kaso hindi na ako nagpatuloy sa pag-aaral kasi nga walang kaantabay sa mama sa ng asikaso sa bahay and pag-harvest ng mga maisyo. Wala siyang kaya kasi nga hindi niya na kaya, kaya nagkakasakit na si mama ko mga inday. So yan yung look natin. Naglagay ako ng glitters and maglagay tayo ng blush ang mga inday. Gamit natin ang MAC. So, yan yung looks ko mga day. Now, let's proceed na tayo sa ating lipstick mga inday. Ayun lang mga inday, ma-share ko lang aking buhay. Kung siliwalat ko sa kailanman, yun, maraming iiyak sa aking buhay mga inday. Tapos may mga episode pang sarili kong mga inday, sarili kong brother-in-law sa Pampanga. Pinagsiraduhan kami ng bahay, tapos di kami panood ng TV, tapos hinahayaan lang ng ate ko na sumisilip kami ng TV nila. Ayan. Pero ngayon, ako nagpapaaral ng kapatid ng ako nagpaaral ng anak ng ate ko mga inday kasi I'm a person na hindi naglalagay ng sama ng loob. Ayan, yes, alam ko yung mga ginawa nila before, pero hindi ko yung sinasaloob mga inday. Instead, natulungan ko yung kapatid ko and try to understand them mga inday. Ganon.
ano yun mga inday, Jezabel pa na ano yun. Jezabel ba na ano, na movie ay TV noon. Tapos 17, yun. Pag 17, Jezabel, 17 mga inday, yung sex bomb. Ano, gusto ko manood kaagad pero yung ate ko, sa husband niya, nanood ng basketball so wala kami choice. Ayan, minsan sinasaraduhan kami ng pinto and sisilip lang kami ng kapatid kong bunso namin. Ganon. Pero hindi ako nagtanim ng sama ng loob dahil lang dyan sa mga bagay na yan. Instead, pina-realize ko sa ate ko na yung mga ginawa nila dati is hindi maganda and binigyan ko sila ng ultimatong yung tulong, ganon. Yung ako ang nagpa-aral lahat sa mga anak niya. Ako ang nag-raise lahat ng mga anak niya. Ayan. Starting ng 9 months old pa yung bunso ng ate ko, mga hindi ako nag-asikaso. Nag-grade school. Ako nag-asikaso sa kanila. So, gamit ko mga inday is Morphe na lip liner. Tapos may ano pa mga inday, may episode pang nag-aantay ako ng mga umiinom ng mga tao ba umiinom. Kinukuha ko yung MP nila na bote. Tinatago kasi 50 cents din yun So 2 peso na. Sabi na ako na merienda. Punin ko yung mga inday, inipon ko sa bahay ng ate ko. Tapos binibenta ko. Ganyan. Kasi pag naglalako ako mga inday, 150 ang binibigay sa akin ng ng second parents namin. Kasi siyempre bibigyan talaga niya ako mga inday. May utang ako na cellphone. Siyempre hulugulugan ko yun mga inday. Parang pera ko napapunta lang doon sa pambayad ko ng cellphone. 1.5 yung 1.5 ang price ng cellphone. And siyempre wala nang matira mga inday, wala kain. Kaya hayon, nag-ano ako yung parang iniipon ko yung mga bote kaya para may merienda ako mga inday. Minsan gutumin talaga. So yun mga Mac lipstick gamitin natin, nude to. Shade of, shade to? Velvet Teddy. Ang bango, ang ganda talaga ng mga inday na lipstick. Pero yung blush yun nila parang hindi ko carry. Ang kabit. Hindi pa ako ng red nito mga inday kasi sa mahilig ako mag-red lipstick. So, ayun na yung look natin mga inday. And gamit tayo ng setting spray from Charlotte Tilbury. Ayan. And pamaypay pugs para tutuyo yung setting spray. So, ngayon yung ko mga inday. Small story lang yun ng aking buhay. Kaya the reason, nagpa-enhance ako because sobrang bully sa akin mga inday. Yun ang rason ng pag-enhance ko. Hindi ako nagpapa-enhance because gusto mayabang, being arrogante, ganun. No. Nagpa-enhance ako dahil sobrang bully ako mga inday. Masakit yun. Mas masakit pa yun sa Ritoki. Charot lang. Ayan. Kaya yung pinayos ko sa sarili ko, para din ako volley. So, nung inday yung final looks natin. And after this, magbihis lang ako mga inday kasi nga mag-content ako ng bebo. Ganun ko yung buko. Bebo. So, mga inday, I'm go back. I love you all. How many soldiers gone? United States and its partners For them. launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives
the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of 9 people targets killed, right? in Iran, including revolutionary Yeah, but that's their guards, leaders, not Iranian ours. air defense systems. Just now, announced that we knocked out See, Bobby, we're not ships targeting plus their the people. building. When they target assassinate, they just blow up towns. They don't kill her. They kill hospitals. Iran's formerly When we Supreme target Leader people, we're targeting. We know for a fact that their leaders are in this building. Yeah. Bomb the building and kill them. We're not out to kill their civilians. Yeah. Even thousands of Americans on his hands, and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent What is people cotton? This all cotton? across many countries. Yes. Nylon? Denim Last night, Cotton? all over Denim. Iran, the voices of Yeah. Iranian people Only and cotton, were cotton cheering denim. and celebrating in the streets. Only nylon, stock, cotton, linen, Cotton, linen, denim, silk, cotton. Is gone as well. cotton. Many Yep. of them had to surrender into saving their lives. They want immunity. Cotton. Cotton. It's cotton lang, cotton. Operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. They could have done something 2 weeks ago, but they just couldn't get there. Earlier today, CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. Oh, three. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation. Even as we continue the They're not righteous scared to mission death, for lah? which they What? gave Army? Well, I'm sure they are when they're in that when they're fighting. Look at World War II when they took the beaches in Normandy and they were bringing the boats in the ocean. The doors would open. The guys would have to jump in the water and swim, and 90% of them were getting fucking shot as they're getting out of the boat. That was unfucking believable. For them. Are you scared? Damn right. So ito yung look natin mga Inday. Ayan. Beautiful. She doesn't know. So mga Inday, ito yung look natin. Pack. Pero maglagay ako, ano natin, igano natin kasi magkata bebot. Ayan. Great. Now I get to watch all the guys make comments. No, you're not. Bebot. Do not be filming yourself doing that. Okay. Mag-ano tayo? Mag-ano tayo sa mga trending ba? Bigay tayo sa mga trending doon sa TikTok. Ayan. Dami kong kaalat. So, ayusin ko lang yung buko mga Inday. Got really good head, super physical, looked really good in the combo. Offensive line, defensive line. But if I'm bringing in Mendoza, potential franchise quarterback, I need to protect him desperately. Raiders fan. I do love Colton Miller. He's a gangster. He got hurt last year as well, so we don't know what his health is going to look like. But they need offensive line help in the worst freaking way possible. Blake Miller is on the board. Pregnant's on the board. Blake Miller, I think he has the versatility to play right tackle at the NFL level, and if worst comes to worst, he can move in and be maybe an all-pro guard. I like Blake Miller. Tons of snaps in college. Tons of experience. Hindi yun yung look natin mga Inday. Gotta protect him. Diba? And the better Genty and Bowers are going to be as well. Chuckster, why is just the mention of the Lakers fire you up so much? Diba? I get sick of people talking about their contenders. Listen, well, then your issue is with the people who are covering them and talking about They're them. not, I've been saying for months, right? the Lakers are not a good team. And I think So, yun ang mga Inday. Magbibot-bibot na tayo. Bebot. So, yan mga Inday. Tikwa na tayo ng bebot-bebot natin. And
I'm going, I just want to say shout out to my husband to support me this transition. Siya ang taga blow dry ko mga inday para lipad-lipad yung buhok ba natin. Ayun, so thank you love, very supported kahit naiinis na siya sa akin mga inday kasi nga iniistorbo ko siya mga day kasi nanonood ng TV tapos iniistorbo ko siya ang taga blow dry sa akin. Ang grabe kong tawa mga inday kasi inis na nga sa akin, pabalik-balik na lang ako. And sinisisi ko, sabi ko, itutok mo lang sa liig ko kaya para nilipad yung buhok ba mga inday. Nainis na siya, grabing tawa ko mga inday. So itong ano na to, music na to is makikita nyo mga inday sa short videos ko dito sa YouTube. Ang bebot 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 bebot, ikaw ang yon ang ano nito mga inday. So ayan, paglakad-lakad na akong ganyan, inayos ko na yung buko tapos maglakad-lakad ako yan. Bebot, 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 ikaw ang bebot, bebot. And that's it mga inday. Thank you so much for watching. I love you all.